Sisters and brothers, the gospel today talks about the end times. Lots of tribulation and sufferings. There is an end time. Nakakatakot po ang description. And I think you can relate with this as we are anticipating the arrival of Super Typhoon Pepito. And there's always fear. I can imagine po, bagbaha, papasok na naman ng tubig sa mga ibang bahay. O kaya iakyat na namin palagi yung refrigerator, baka mabasa kaysa isang refrigerator. These are the fears we all have. Siguro yung mga mayayaman, wala lang, okay lang. Sayang, napospon yung party ko, mamaya sana yun lang iniisip nila. But for many people, it's so much fear and insecurity. Makiisa po tayo in prayer, mga kapatid. At sana po, let's meet everything, face fear with faith. And with faith comes hope and joy. Kanina nga, kinakanto ko, siguro kantahin din natin, bagyo na, sinta ko. Yun. Pero sinasabi ni Lord, ala kita. The Lord is thinking of you and me in every bagyo na dinadaanan natin. Huwag ka nang mangamba, kasama kita. Shall we sing that with faith? Bagyo na, sinta ko, ala kita. Huwag ka nang mangamba, kasama kita. Doesn't that have an effect right away? Kasama natin si Lord. Andiyan pa rin mga problema. But with faith, we rise above anumang bagyo. And please don't forget, walang bagyong forever. Dumadaan lang ang bagyo. And God, only God is forever. Okay, before the bagyo, during bagyo, after bagyo. Before the storm, what do? Prepare and pray. Ihanda natin. Let's be prepared. Mahirap po yung unprepared. So whatever you can prepare, ihanda nyo na. Marami, ihanda ko lang yung cellphone ko, baka ma-discharge, wala na akong cha-charge. Some of us are so petty. Palagi yung mga pang-sarili lang. So don't forget, prepare and pray. During the typhoon, samantalang bumabagyo, what do? Take care and pray. Ingat lang. Take care of yourself. Take care and pray. After the bagyo, tapos ng bagyo, anong gagawin natin? Move on and pray. Bakit pray? Thanksgiving. Mga iba kasi, wala ng bagyo, wala na, be back to, no, hindi ka man lang nagpasalamat. Thanksgiving. And please don't forget, after the bagyo, time for caring and sharing. Marami po kasing nahirapan. Mga iba ay tapos ng bagyo, wala lang nangyari. Mayroon po kong kakilala, ang ganda po. After every bagyo, she writes a check para sa mga matutulungan ko. Ganun lang. That's what it means. Sana po, anumang maibigay din natin. Kasi marami pong mas nahirapan. This is what the Lord wants us to do.
And sana po, we pray na wala nang calamities na ganito. Kasi marami ng calamities sa bayan natin. Political calamity. Ang daming mga bagyo. Ang daming mga tao. Think of 1, 2, 3, a few people. Sila ang nagpapahirap sa napakarami. Sila ang bagyo. They cause so much destruction. Please pray. Let's pray na sana naman hindi na lang kunin nila lahat yung mga pera, pati ang pera na mahihirap. And on a personal note, tanungin mo nga sarili mo, baka ikaw ang bagyo sa bahay ninyo. Pag dumarating ka, kinakabahan na lahat, tahimik na lahat, nakayuko na lahat. Ikaw ba ang bagyo sa buhay ng ibang tao? Sana kung bagyo ka man, huwag naman signal number 3, at signal number 1 lang, o kaya depression, ba na ganun lang, LPA lang, low pressure area lang. Kapatid, huwag tayong maging bagyo. Your loved ones, are they unhappy because of you? Your loved ones, are they suffering because of you? Huwag po tayong maging bagyo. Let's continue to journey to God's heart, mga kapatid. By the way, let me ask you today, tungkol sa bagyo. Number 1, please remember this. Pag dumadaan tayo sa bagyo po, sana nagiging mas malapit tayo sa Diyos. You go through sickness or anything, let your sickness bring you closer to God. That's the only thing that's so beautiful. May fruit ang bagyo kung naging mas malapit ka kay Lord. At number 2, you became a better person. Sapagkat may pinagdaanan kang mahirap, you come out stronger, more loving, more humble, more simple. And kagabi po, we had the reunion, grand reunion of the ex-BDs, ex-seminarians. Dami po. And marami sa mga classmates, nagtitinginan kami, classmate, ikaw na ba yan? Mga iba, puti ng buhok. Mga iba, wala ng buhok. Ganon. Classmate. I mean, you're talking of seniors. And for all of us, please check this. Checklist lang tayo ngayon. Question. Tanungin mo sarili mo, kapatid, at this point of your life, are you happy? Masasabi mo ba na happy ka? Only you can answer that. Baka naman panay problema ang iniisip mo. Or you have a mindset that makes you always unhappy. Sayang ang buhay. Ang hirap kasi, Father, ang daming problema. Yes, yes. But the Lord tells you can be happy even if you have problem, even if you have the cross. It's your choice. Tignan mo, kung namatay kang malungkot, di malungkot kang namatay. O nga, no? And you blame others? Sayang, you live, but you did not really live a happy life. Choose to be happy. Second question is, are you making others happy? Kahit pa paano sana mayroon kang napapasaya mga tao. Number 2, are you holy? Can you say na you're close to God? Are you holy and are you leading others to be holy? Meron ba mga taong nadadala mo kay Lord? Please continue that. Don't give up. If your husband comes closer to God because of you, congratulations. Your wife comes closer to God because of you, congratulations. Bakit ka naging closer? Kasi ang dami kong suffering sa husband ko. Ay, ganun ba yun? Ang dami kong suffering sa wife ko. Whatever, basta yun po ang point. Mayroon tayo sanang natutulungan. And another question I ask all of us today. Are you kind? Are you a kind person?
Or are you proud? Are you selfish? Are you greedy? Ikaw ba'y mayabang, mapagsarili, matapang? These are questions we ask. Lord, sana po ihangin na ng bagyo ang ating mga kayabangan, katapangan, kasungitan. Bagyo Pipito, dalhin mo na ang mga ito. And mga kapatid, November 21 is the feast of the presentation of Mama Mary. And next Sunday, by the way, is already the last Sunday of the year. Next Sunday is Christ the King Sunday. And we are all reminded, harap tayo lahat kay Christ the King at the end of our lives. Kapatid, sana po presentable ka. Kahit paano presentable ka pagharap mo kay Lord. Let's all strive. We are all sinners. But kahit paano sana we strive na pagharap ko sa iyo, Lord, I'll be presentable. Presentable. Footnote pala, itong Saturday, you have a Eucharistic Congress dyan po sa Pink Sisters, Hemedy, this Saturday, November 30. 30 na ba? Next Saturday. Okay. Anong year? 2023. So we joined that Eucharistic Congress and we have speakers, Father Martin Aris, Father Dave Concepcion, whole day po, from 7 in the morning hanggang hapon, and Bishop Pablito Tagora will do the Mass in the afternoon. Okay, let me end with this question again. Kapatid, can you say, are you closer to God now than you were 1 year ago? Masabi mo ba na yung relationship mo kay Lord mas personal, mas real na? Sana all, tayong lahat. Number 2, are you loving God more now? Sabi niya, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. And the final question I ask all of us today is God finally your God? Yung masasabi mo, Lord, kayo po talaga ang Panginoon ko. I hope you can answer that and say, yes, Lord, kayo po ang Panginoon ko. You are my God. Let's pray for that. And pakicheck mo rin, journey. We're journeying towards the end time. If you have this in your life, love. Check. Number 2, joy. Check. Peace. Do you have peace in your life? Patience. Are you patient? Kindness. Are you kind to people? Goodness. Masasabi mo you're good? Faithfulness. Gentleness. Self-control. If you can say yes, congratulations. You have the Holy Spirit in you. These are the fruits of the Spirit. Galatians chapter 5, 22 to 23. Yan lang naman mag-gauge natin if God is really with us. Kapaliktaran po. Do you have this in your life? 1, hatred, anger, sadness, stress, impatience, bad deeds, unfaithfulness, roughness, toughness, and no self-control. If you have these in your life, you have the fruits of the evil spirit. Mga kapatid,
let's all try our best. Let's all try our best to live with the Holy Spirit. And one final question. Some people, so you have all the provisions in life. Magandang buhay mo, you have money, you have clothes, everything. You're all provided for. But question is, saan ka ba papunta? You have it all here, but where are you going? Minsan titignan mo yung sa kabaong, uy, naka-Amerikano na siya, ganon. Ba? Dati, panay short pants lang siya, ganon. Uy, nagbihis na siya. Saan siya pupunta? This is the question about the final end times. Where are you going? Don't forget, our final destination is to go to heaven. Ang dami kang provisions in your journey, but you lost your way. Nawala ka eh. Kasi nag-focus ka sa mga pera, kung ano-ano, and you forgot your date with God. Your date with God, you and I have a date with God.